Nagbabalik si Mahito ngayon at hinahanap niya si Yuji Itadori. Knowing na buhay pa si Yuji, maging sa modern era na ito, mangyayari nga ba ang kanilang round 3, ang kanilang revenge match? Mare-reveal din dito ang bagong user ng Cursed Speech, ang isa sa pinaka-OP at pinakamadaya na hacks na technique at ang pag-reveal ng isang napakalubhang karamdaman nitong si Yuka na hindi magagamot ng kahit na sino man, na dahilan kung bakit nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 7. Kaya dito natin lilinawin ang bawat info, ang bawat details na malabo nating tinalakay sa spoilers. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Okaeri. Ang title ng chapter na ito ay Those Marked by Theft. At nakita naman natin guys sa previous chapter na nakatakas nga ang matanda na may transformation technique dahil pinigilan nitong si Tsurugi ang final blow na gagawin sana ni Maru. Kampante na sana ang matanda, not until ma-realize niya na sinundan pala siya nitong si Usami. Sinabihan agad siya at winarningan ni Usami na huwag siyang gagalaw. Pero tinawanan lang siya ng matanda habang sinasabi na hindi daw dapat gano'n ang inuutos nito sa kanya. Pumalag pa ang matanda. Pumasok pa ito sa kanyang defensive stance na para bang papalag pa talaga siya kay Usami. Pero sinabihan ulit siya ni Usami, huwag siya nitong pilitin na sabihin ulit ang bagay na yon. Dito na inireveal ni Usami ang kanyang kaliwang kamay na merong tattoo ng snake eyes and fang na cursed seal. At alam ko naman guys na alam nyo kung saan ito nanggaling. Ito ay nanggagaling sa cursed speech tulad na lamang ng seal na meron si Inumaki. Kaya nang banggitin ulit ni Usami ang don't move, hindi na nakagalawang matanda. Dito din niya na-realize na cursed speech ang ginagamit ni Usami. Dahil dito, solid niyang sinalo ang napakalakas na suntok ni Usami sa kanyang panga. Hindi lang yon, sinundan pa ni Usami ng pagtapak sa kanyang muka. Kaya naman the moment na dumating si Mino, naawa na siya sa matanda dahil tulog na ito at hindi na gumagalaw. Itong si Usami naman, sinabi kay Mino na after na itong mapatumba, si Mino naman ang bahalang mag-handle ng mga bagay-bagay. Switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon kay Cross at kay Tsurugi. Nagtataka pala itong si Cross dahil sa binanggit nitong si Tsurugi na gusto daw nilang maging magkapit-bahay. Hindi yon dahil sa na-touch ang puso niya or para bang may naramdaman siyang kakaiba sa sinabi ni Tsurugi. Kung hindi dahil, ayon dito kay Tsurugi, si Maru mismong nagsabi ng bagay na yon, na dahilan kung bakit napiko nitong si Cross. Dahil napakaingay daw talaga nitong si Maru. Hindi daw nito magawang maitikom ang kanyang bunganga, na para bang nailik ni Maru na kahit papano nagpupursu pa rin talaga sila ng coexistence sa mga human, na ayaw nilang magkaroon ng gera, na gusto nila mabuhay sila ng mapayapa nang nagko-coexist. Dahil sa pamamagitan ng information na yon, pwede silang i-take advantage ng mga Earthlings. Kung alam ng mga Earthlings na gusto nilang mag-coexist, pwede silang ilagay nito sa isang submissive position na para bang susundin nito ang mga gusto ng mga Earthlings para lamang mag-coexist sila, para hindi magkaroon ng gera. Isa ito sa mga bagay na kinaiinisan nitong si Cross. Dinagdag pa nitong si Cross, bakit naman daw iisipin ng mga Earthlings na gusto ng mga Simurians na mabuhay kasama sila? Dahil unang-una sa lahat, napakampante daw ng mga Earthlings. Unlike ng mga Simurians na bilang mga refugees, baka kinamumuhian, pinandidirian sila ng mga humans. Dahil ang mga humans daw ay napakadali, napakasasarap ng buhay. Dahil nagagawa nilang mabuhay ng walang iniisip. Meron silang sariling mundo, walang gaanong war, walang gaanong gulo dahil matapos daw ang World War II, nagkaroon na ng payapang buhay dito. Unlike ng mga Simurians na even now naghahanap pa sila ng matitirhan. Pero hindi nagtagal, dumating naman si Usami habang ipinapakilala ang kanyang sarili. Siya daw ang dispatched personnel na si Usami. Kaya naman nagpakilala din dito si Cross habang sinasabi na siya naman daw ang interim minister. Nagpaalam naman itong si Cross dito kay Usami kung pwede daw bang dalhin ni Cross itong si Maru sa Nonax sa kanilang mothership para masigurado na magiging safe at magagamot ang lahat ng kanyang mga injuries. Na tinanong naman nitong si Usami na kung pwede daw, kung hindi naman kailangan ng Simurian technology, pwedeng iwanan na lamang nila si Maru dito sa kamay nila Usami dahil marami din silang specialist na kaya namang gumamot dito. Dahil ang pinakaunang rason, ayaw nitong si Usami na makauwi itong si Maru ng may malubhang kondisyon dahil magiging malaking impact nito sa ginagawa nilang experiment. Pero hindi pumayag si Cross habang sinasabi na it is not needed. Sila na daw ang bahalang gumamot dito kay Maru
Kaya naman ang unang pumasok sa isip ni Usami, baka pinaghihinalaan siya nitong si Cross, na baka iniisip ni Cross, kukunan nila ng biological sample ang mga Simurians habang sinasabi na gagamutin lang nila si Maru. Pero ang katotohanan pala guys, the moment na pumasok na sa loob ng ship itong si Maru, kinuha nitong si Cross ang band-aid na nakatapal sa kanyang third eye. At hindi lang yon, inalis din niya ang puyod na nasa buhok niya. At dito guys, marirealize natin na magpapanggap itong si Cross na siya si Maru para makita kung anong trato dito ng magkapatid, para mas maintindihan niya kung anong naiintindihan ni Maru dahil si Maru nga ang nagko-coexist sa kanila temporarily. At sa switching of scenes na ito ay makikita nyo guys na biglang nag-appear si Mahito sa isang panel. I have seen some comments sa previous video natin sa spoilers na hindi daw ito si Mahito, sa leeg lang daw may tahi. Pero ngayong malinaw ng panel guys, kitang kita nyo si Mahito talaga ito. Walang ibang karakter sa kwentong may ganitong itsura at ganitong aura. But ang pinaka-point dito is, si Mahito ay nagsasalita dito. Hindi ito isang flashback. At ang sinasabi niya, I thought you were him. May inaakala siyang isang tao habang nagigising itong si Tsurugi. Meaning sa maliit na moment na yon, sa napakaiksing oras na yon na naging unconscious itong si Tsurugi, nag-appear itong si Mahito sa kanyang consciousness. At ang tinutukoy niya dito na tao na I thought you were him daw, ay for sure walang iba kung hindi si Yuji Itadori. Walang ibang nilalang sa buhay ni Mahito ang naging significant kung hindi itong si Yuji lamang. Dahil alam naman natin, si Yuji ang nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao. At mangangahulugan lang din ito guys na na-retain dito ni Mahito ang kanyang memories. Meaning alam niya kung ano nangyari. Dahil kung ngayon pa lamang mare-reborn itong si Mahito na para bang magsa-start from scratch na wala siyang kahit na anong natatandaan, meaning dapat wala siyang inaakalang tao dito. Wala siyang kilala na kahit sino dahil magsisimula pa lamang siya from zero. And knowing na even at this modern era ng mga sorcerers na buhay pa rin si Yuji Itadori, naka-encounter pa nga niyang matanda na nabanggit ng matanda na napakalakas, napilitan siyang mapatakas dahil sa napaka-OP ng taong yon, nangangahulugan lang ito guys, na once na ma-reborn nitong si Mahito, hindi malabong magkaroon ng round 3 sa gitna nilang dalawa. Pero alam nyo naman kung gaano naka-OP si Yuji, alam nyo kung anong kalalabasan nun. Sa paggising nitong si Tsurugi, sinalubong agad siya ni Cross na nagpapanggap bilang si Maru. At itinanong pa nga agad dito ni Tsurugi kung ganun daw ba talaga ang kanyang kapatid, na para bang palagi daw siyang galit, na palagi siyang napipikon. And also humingi din siya ng tawad kay Maru dahil sa mga sinabi niya, dahil hindi niya daw yun masyadong napag-isipan. Hindi nagtagal, dumating na rin naman itong si Yuka habang binabate itong si Cross na nagpapanggap nga bilang si Maru, habang sinasabi na itong si Maru daw ang MVP ng laban. Dahil kahit unconscious siya, alam niya kung gaano kalakas ang nakalaban nilang sorcerer. And given that, tinalo pa rin yun itong si Maru. Ayon din dito kay Tsurugi, nasa level na daw ng isang first grade sorcerer itong si Maru, kaya napakalakas nito. But to be honest guys, kung ang pagbabasehan lang natin dito ay ang ability nitong si Maru, ang kanyang curse technique, automatically special grade agad siya. Napakadaya ng technique niya. Pero hindi din naman nagtagal, nag-uusap ang magkapatid at eventually may binabalak pala talaga silang tatlo. Ang plano pala ni Maru kinabukasan ay gagala sila. Isa sa mga bagay na hindi ine-expect nitong si Cross na may ganito palang binabalak ang kanyang kapatid. Kaya kahit papano na e-enjoy din naman ni Cross ang mga ginawa ng tatlong ito at eventually nakatagpo sila ng isang batang nawawala na napagkamalan niya na ang nanay niya ay itong si Cross. Dito din ay nakita natin na natakot ang bata sa itsura ni Tsurugi. Kaya naman umalis si Tsurugi, pumunta siya sa Lost and Found Center para i-report na may nawawalang bata at para ma-retrieve na ng batang ito ang kanyang nanay. Pero pinagbantaan siya dito nitong si Cross habang sinasabi na wala naman daw problema. Bakit daw siya malungkot? Buhay ang kanyang nanay, nawawala lang siya, hindi naman namatay ang kanyang mga pamilya. Kaya umiyak dito ang bata ng napakalakas. Dito din para bang naghinala itong si Yuka na para bang hindi ito si Maru dahil hindi naman ganito mag-act si Maru. Kaya naman ang ginawa nitong si Cross, tumambling siya, nag-backflip siya ng napakataas para pigilan ang pag-iyak ng bata at para ma-amaze ito sa kanya. Na dahilan naman kung bakit nakapukaw siya ng atensyon ng napakaraming mga tao dahil akala nila may shooting. Pero hindi nagpatalo itong si Yuka, kahit na mababa lang ang tinalon niya, nag-backflip din siya. Kaya naman medyo napikon dito si Cross dahil napaka-competitive nito at sinasabi pa nitong si Yuka na ang kahit na anong bagay na kayang gawin ni Maru, kayang-kaya din daw niyang gawin. Huwag kayong malito guys kung binabanggit natin ang Maru at Cross,
dahil at this point nagpapanggap nga itong si Cross bilang si Maru. Hindi naman nagtagal na tagpuan na rin ng anak ang kanyang nanay at dahil dito nagkaroon naman ng masinsinang usap sa gitna ni Yuka at nitong si Cross. Ang pinag-usapan nila ay tungkol sa religion at sa mga beliefs. And to be honest, napakahaba ng conversation na ito guys, kaya isa-summarize ko na lang sa inyo. In-explain dito ni Yuka na hindi lang daw isang religion, hindi lamang isang belief, hindi lamang isa ang God na pinaniniwalaan ng mga humans. Tulad sa Japan, meron ng Christianity, meron ding Buddhism, Confucianism at Shintoism. Kahit na iba-iba ang kanilang pananaw, hindi naman sila nagbabangayan. Inirerespeto lamang nila ang belief ng isa't isa. Nai-explain yon itong si Yuka dahil lang isa sa pinakaunang naitanong ni Cross, wala daw pala silang nag-iisang God. Wala silang absolute na God na sinasamba. At dahil medyo nagiging seryoso ang usapan nilang dalawa, dito na naisingit ni Cross kung ano talaga ang tunay na nangyari in a vague way. Hindi niya dito masyadong in-specify, hindi niya sinabi kung ano specifically ang nangyari. Pero ayon dito kay Cross, nang dahil daw sa ginawa ng mga humans unknowingly or para bang hindi nila sinasadya, nagawa nilang matrample ang buhay ng mga Simurians. Maaring nasira nilang bahay nito, nawasak nilang pamumuhay ng mga Simurians nang hindi nagmamalay na dahilan kung bakit naging mga refugees nga ang mga Simurians. Habang sinasabi na they stole something from us, may ninakaw daw ang mga humans sa kanila. Na para bang isang metaphor lang, baka hindi naman literally may ninakaw at isang way lang ito para explain kay Yuka kung anong nangyari. In-explain din itong si Cross na just because may nawala daw sa isang nilalang, sa isang race, hindi naman meaning nun mga agaw din sila at magnanakaw din sila sa iba. Pero kung ikaw daw mismo, ang race mo ay nagnakaw or kumuha sa iba, i-expect mo na dapat na magre-retaliate ang race na yon. Kaya dito na-realize agad ni Yuka na parang nagde-declare na talaga ng war dito si Maru or itong si Cross. Now to make it simple guys, hindi talaga dito nililinaw kung anong ibig sabihin nitong si Cross. Pero parang ipinahihiwatig niya na may ginawa ang mga Earthlings, ang mga humans kung bakit nasira ang kanilang tahanan, kung bakit nasira ang kanilang mundo, kung bakit refugees na sila ngayon na nagsisik ng shelter dito sa Earth. Pero since medyo nagiging seryoso na nga itong si Cross, kinausap ulit siya ni Yuka at inimbitahan na samahan daw siya nito bukas. At dumating na nga ang sumunod na araw, ang pupuntahan pala nila ay isang doktor, isang ospital para kumuha ng second opinion. At dito na nga guys na-reveal na may malubha at incurable na disease itong si Yuka. At first ayaw pang sabihin, ayaw pang aminin ni Yuka kung ano talaga ang kanyang disease or ang sickness na ito. Pero ayon dito kay Cross, hindi niya na kailangang pagtakpan pa yon. Wala itong iba kung hindi cancer dahil merong isang malignant na tumor sa kanyang utak. At sa loob daw ng 6 na buwan, mamamatay na itong si Yuka. Isang napakaseryosong bagay pero it seems ayaw itong seryosohin, ayaw itong masyadong pagtuunan ng pansin itong si Yuka. Habang sinasabi na maganda pa nga daw sana kung may dadating daw siya na isang Prince Charming bago siya mamatay. Isa din sa mga bagay kung bakit isinama niya itong si Cross is that para may kasama siya dahil ayaw daw niya na mag-isa. Pero ayaw din naman niya na isama ang kanyang kapatid dahil baka mag-alala nga si Tsurugi. Dito din in-explain ni Cross na dahil daw dito kahit 6 months pa siya bago mamatay, patay na daw ngayon ang puso niya. Dahil sa kahit na anong gawin niya, kahit na gawin niya ang mga bagay na gusto niya at ang mga hobbies niya, hindi na mawawala sa isip niya na nalalapit ng kanyang kamatayan. Kahit gumala pa siya, kahit kumain pa siya ng masasarap na pagkain, kahit pumunta pa siya sa mga lugar na gusto niya, kahit anong enjoyment ang pilit niyang gawin, hindi na mabubura sa isip niya na konti na lang ang natitira niyang oras sa mundo. At dahil doon, magkakaroon na siya ng state of despair na kung saan iisipin niya na bakit siya nagkaroon ng cancer, bakit siya nagkaroon ng tumor sa utak, bakit hindi iba, bakit siya pa kailangang magdusa. Pero ayon dito kay Yuka, hindi niya yun iniisip. And para bang itong si Cross pa daw ang nag-iisip nun kahit wala naman talaga siyang sakit. Pero tinanong siya dito ni Yuka kung ganun daw na may kinuha sa kanila that they have been stolen from, mga agaw din daw ba itong sila Cross para makagante ng tenfold, para makagante ng mas malala at mas malubha. Nang dahil dito na trigger itong si Cross dahil binanggit dito nitong si Yuka na alam niya na si Cross ang kanyang kausap, na alam niya ito from the start at hindi lamang niya ipinapahalata. Dito na nilinaw ni Cross na hindi daw yung isang natural calamity, it is a man-made calamity. Na dito guys, nangangahulugan ito na ang nangyari sa mga Simurians, ang nangyari sa mundo nila ay may kinalaman talaga sa mga humans. May nagawa ang mga humans na nakaapekto sa buhay at sa mundo ng mga Simurians kaya nagkaganito sila ngayon.
pero hindi yun sinasabi dito ni Cross. Kaya ang naging sagot na naman ni Yuka, kung tulad daw ni Yuka na kahit anong gawin niya wala na siyang mababago, mamamatay talaga siya at hindi niya na yun mapipigilan, sila Cross daw, kahit may inagaw sa kanila, kahit they have been stolen from, may natitira pa silang oras. And unlike ni Yuka na may 6 months lang at may certain death na madami pang magagawa itong sila Cross. Madami pa silang mababago at hindi nila dapat isipin ang pagganti at ang revenge dahil marami pa silang pwedeng gawin sa hinaba-haba pa ng natitira sa kanilang lifespan. Dito na nagsimulang magalit at mag-crash out itong si Cross at binibigyan talaga niya ng diin na ang mga humans daw ang dahilan kung bakit nagkaganito sila. Ang mga humans ang dahilan kung bakit nawalan sila ng shelter, nasira ang buhay nila, at ngayon sa mga taong ito din sila bumabalik para humanap ng titirahan. At gusto pa ng mga taong yon na mag-coexist sila. Galit na galit itong si Cross. Pero ang naging sagot nitong si Yuka, gaano daw ba katagal pinaplano nitong si Cross na maghiganti? Dahil kung gagawin daw niya yon, yun lamang magpapatuloy ng cycle of revenge. Hanggang may naghihiganti, may maghihiganti at may maghihiganti ulit at hindi ito matatapos. Kaya ayon dito kay Yuka, bakit daw hindi na lamang nila putulin dito ang cycle of revenge para matigil na dito ang paulit-ulit na hatred dahil nandito naman daw ang mga humans na handang tanggapin sila at simulan nila yon dito sa magkapatid na si Yuka at itong si Tsurugi. It was at this point nang para bang may na-realize itong si Cross na kahit ganito na nga ang kalagayan ni Yuka, kahit mamamatay na siya, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng nakararami kahit na hindi na dapat yun problemahin dahil mawawala na din siya sa mundo. Napakakalmado din ito. Hindi ito nagre-react sa kahit na anong galit ay pinapakita ni Cross. Kaya para bang dito, unti-unti niyang naiintindihan si Yuka. At dito guys nagtatapos ang chapter. But don't worry dahil by this, coming Thursday marerelease na din natin ang spoilers para sa chapter 8. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.